May maginang Rosa at Pinang na nakatira sa isang bayan. Dahil mag-isang anak lang si Pinang, lumaki siyang sunod ang layaw sa ina. Ang katwiran ni Aling Rosa ay maliit pa naman si Pinang at matututo rin ang kanyang anak ng mga gawaing bahay kapag nagdalaga na, subalit nagkamali siya. Pinang! Ano ba naman yan? Bumangon ka na dyan at tulungan mo ko dito. Hindi natuto ang kanyang anak. Bagkus, naging tamad ang dalagita. Ang alam lang gawin ni Pinang ay kumain, mamintana, maglaro, maligo at matulog. Hay nako. Pinang, tulungan ako dito sa pag-ipit, oh. Alam mo na, pagod ako na. Hala, sige, dalaga ka na pero tamad ka pa din. Isang araw nagkasakit si Aling Rosa, kung kaya't napag-utusan niya si Pinang na lutuan siya ng lugaw. Pinang! Paglutuan mo nga ako ng lugaw, nangangalang katawan ko at sumasakit ang ulo ko. Sige, Nay. Uy! Uy na! Laro tayo! Tara! Papasok na ang Reyna. Kekebot-kebot siya, girls. Bumsilaya, bumsilaya. Teka. May naamoy ba kayo? Oo nga, kanina pa nga yun eh. Parang amoy. Sunog? Hala! Ang lugaw ko! Dito, wala ganyan. Hay nako, Pinang. Ano ba itong nilugaw mo? Sunog. Kung minsay umiiral ang katamaran ni Pinang, bawat bagay na hahanapin niya ay itatanong niya sa kaniyang ina. Nay! Asan ang palayok? Nay! Asan ang gunting? Nay! 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 Asan ang gunting? Nay! Sana ay magkaroon ka ng maraming mata, Pinang, para makita mo lahat ng hinahanap mo. Paiyak na lumabas si Pinang sa kanilang bahay upang hanapin ang sandok. Ngunit, nung malapit ng gumabi at nalipasan na ng gutom si Aling Rosa ay hindi pa rin nakauwi si Pinang. Ba't di pa umuwi yung batang yun? At lumipas ang isang araw ay hindi pa rin nakauwi si Pinang. Kaya nagtanong-tanong na si Aling Rosa sa kanilang mga kapitbahay kung nakita ba nila si Pinang. Habol ko, Aling Rosa. Nandyan po ba si Pinang? Tatanungin ko rin sana kayong mga ining kung nasan si Pinang. Kami dito, Aling Rosa, para makipaglaro sa kanya. Pero wala naman siya, kaya uuwi na lang kami. O siya, sige mga ining. Paalam na, Aling Rosa. Jun, nakita mo ba si Pinang? Bakit po, Aling Rosa? Magdadalawang araw na kasi siyang di umuwi ng bahay Pumanhin, Aling Rosa, ngunit hindi ko rin siya nakita eh. Sige, Jun. Sige po, Aling Rosa. Saan ka na ba, Pinang? Anak ko. Hinihiling ni Aling Rosa na babalik si Pinang sa kanilang bahay. Ngunit nabigo siya. Lumipas ang mga araw, may nakita si Aling Rosa ng misteryosong halaman na tumubo sa kaniyang bakuran. Ano kayang halaman ito? Hugis ulo ng tao at maraming mata. Naalala niya ang nakaraang sinabi niya kay Pinang. Nung hindi pa siya nawawala, Sana ay magkaroon ka ng maraming mata, Pinang, para makita mo lahat ng hinahanap mo. Nagkatotoo ba ang sinabi ko kay Pinang? Ikaw ba to, Pinang? palihim na tumangis si Aling Rosa sa harap ng bunga ng halaman. At nang lumipas ang mga taon, dumami ang bunga ng misteryosong halaman. Ang mga kapitbahay na nakarinig ng mga sagutan nilang mag-ina ng araw nang mawala si Pinang ay madalas sabihin na si Pinang niya iyan at noon itinawag itong pinya. Bilang pag-alala sa anak, ipinamigay niya ang ibang bunga ng halaman. Bawat bunga ng pinya na kaniyang ipinamigay ay ikinikuwento niya kung paano siya nagkaroon ng kakaibang halaman. At mula noon, itinawag na pinya ang misteryosong halaman na hugis ulo at maraming mata. Ito ang alamat ng pinya